Good day everyone. So ang next topic po natin is binary arithmetic and the number complements. So first, let's start with the binary addition. So ang tatandaan lang po nating rule sa binary addition ay itong mga sumusunod. 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. And 1 plus 1 is equal to 1, 0. Kasi ang 1 plus 1 po sa binary is equivalent to 1, 0. Kasi nga sa decimal, di ba sa decimal, ang 1 plus 1 ay 2. Pero sa binary, ang 2 ay 1, 0. So, yan po yung sagot. So, mag-try po tayo ng example para maintindihan natin kung paano siya nag-work. So, simulan po natin dito. So, meron po tayong 1 plus 1. 1 plus 1 is equal to 2, di ba? So, ang 2 po ay, so 1 plus 1 is equal to 2 pagdating sa decimal. Pero sa binary, ulitin ko lang, ito ay 1, 0. Dahil 1, 0 po yan, so ang gagawin mo, isusulat mo yung 0 dito, then i-carry mo yung 1. The next is 1 plus 0 plus 1. Ang sagot pa rin po dyan ay 2. So, again, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is 2, which is 1, 0 sa binary. Kaya write 0, carry 1. Next, 1 plus 1 plus 1. Ang sagot po dyan ay 3, di ba? So, ang 3 po sa binary ay 1, 1. So, ang gagawin, write 1, carry 1. 1 plus 0 plus 1 is 2. So, write 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is 2. So, write 0, carry 1. And 1 plus 0 plus 0 is 1. So, ang sagot po natin ay ito. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, base 2. No? So, tama po. Ito yung magiging final answer. So, next po, try po natin ang example na ito. 1 plus 1 plus 0. 1 plus 1 plus 0 is equal to 2. So, again, ang 2 ay 1, 0. So, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 plus 1 is 3. So, ang 3 sa binary is 1, 1. So, write 1, carry 1. 1 plus 0 plus 1 plus 1, 3 yan ulit. So, write 1, carry 1. 0 plus 1 plus 1 plus 1 is 3. So, 1, 1 yan, ano? So, write 1, and then yung isang 1, i-carry mo. Then again, 1 plus 0 plus 1 plus 1 is 3. So, write 1, carry 1. 1 plus 1 plus 0 plus 1 is 3. So, write 1, carry 1. And 1 plus zeros, so 1 yan. Then, since 0 naman ito, so write mo na lang yung 0 na nandyan. So, this is the answer. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, base 2. So, same po dito. Yung 0 na nasa unahan na yan, pwede rin yung hindi isulat kasi magiging insignificant siya dyan. So, pwede mo siyang isulat as 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, base 2. Tama ito, tama rin na to. Next naman po natin is binary subtraction. So, for binary subtraction, 0 minus 0, 0 minus 0 is equal to 0. 1 minus 0 is equal to 1. 0 minus 1, ang mangyayari po dyan, kailangan mo mag-borrow from the next higher digit. No? Magbaborrow. And 1 minus 1 is 0. So, paano po mag-borrow sa binary? Kapag nagbaborrow ka sa binary, yung magiging kasunod nun is magiging 2 po siya. So, ipapakita ko na lang kung paano po siya gawin. Okay, so try natin to example na to. Ma-minus natin ito dito, no, sa ibaba. And then, 0 minus 1
cannot be. So, magbabarrow ka sa 0 na kasunod niya. Kaso yung 0 na kasunod niya, wala rin namang laman yan kasi nga 0. So, ang magbabarrow ka rin sa pinaka next, no? Yung kasunod, which is ito, yung 1. Okay, yung 0 na ito, magbabarrow siya dito kay 1, no? So, ito ang gagawin natin. Kapag nagbarrow tayo dito, kay 1, si 1 ay magiging 0. Tapos yung katabi niya, yan ay magiging 2. Bakit 2? Kasi po ang base ng binary ay 2, di ba? Ang radix niya ay 2. So, magiging 2 siya. Kumbaga, plus 2 siya. Same sa decimal, kapag nagbarrow ka sa decimal, nagpa-plus 10 ka, di ba? Kasi nga ang base ng decimal ay 10. Kaya kapag nagbarrow ka, nagpa-plus 10 ka rin sa kasunod. So, sa binary naman, since ang base niya ay 2, so kapag nagbarrow ka, ang magiging katabi niyan, magpa-plus ka ng 2 kasi yun yung base. Ngayon, yung 0 na nasa unahan, pwede na siya mag-borrow doon kasi nga 2 na yun eh. So ngayon, magbabarrow tayo rito sa 2, magiging 1 na lang si 2. And then yung katabi niya magiging 2. Kasi 0 plus 2 na binarrow natin magiging 2. Ito yung isipin nyo, every time na magbabarrow po kayo, parating magiging 2 yung kasunod. So 2 minus 1 is 1. 1 minus 1, 0. 0 minus 1 cannot be ulit. So magbarrow tayo rito, magiging 0 ito magiging 2. Magbarrow tayo rito, magiging 1, ito magiging 2. Magbarrow tayo rito, magiging 1, and then itong si 0 na to magiging 2 na siya. So 2 minus 1 is 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 0 minus 1 cannot be ulit. So barrow ka rito, magiging 0. And itong si 0 magiging 2 siya. So 2 minus 1 is 1. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. So ito pa yung answer. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, base 2. Okay, next magbabarrow po tayo dito kasi nga puro 0 yung nasa itaas. So barrow ka rito, magiging 0, ito magiging 2. O barrow ka ulit dyan, magiging 1, ito naman magiging 2. Barrow ka rito, magiging 2 ito naging 1. O magiging ito, 1, ito magiging 2. Barrow ka ulit dyan, magiging 1, ito magiging 2. Barrow yung 0 na to sa katabi niya, so magiging 1, ito magiging 2. And pag nag-barrow ka dito, magiging 1, ito naman magiging 2. So yan po yung mangyayari. Actually guys, hindi talaga yan 2 Yung 2 na nakalagay dyan is actually 1 plus 1 yan. Ng 1 plus 1 yan, yung 2 na nakalagay dyan. Kasi ang 1 plus 1 is 2. Pero pag sinulat natin siya sa binary, di ba yan ay 1, 0. Which is ito nga, ang 1, 0 na ito sa decimal, ay equivalent nga siya sa 2. So, ang nangyari talaga dyan, mula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Mula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang nangyari po talaga dyan ay naging ganito po siya. Naging 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, plus 1. Yan po talaga yung nangyari. Yung etong na to 1 na merong itong 0 is ito po talaga yung nangyari sa kanya. Kaya yung pinakadulo mo is naging 2 ito. Itong part na ito naging 2 siya, di ba? Tapos yung the rest, naging 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ito naging 2 ito. Yun yung ginawa natin, di ba? Kasi basically, kapag pinlas mo itong si 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, plus 1, ang lalabas pa rin po na sagot dyan ay ito, yung pinaka-original na number. Binago natin yung form niya lang talaga. O, try natin 1 plus 1
is 2. 0 carry 1. 1 plus 1, 2. 0 carry 1. 1 plus 1, 0 carry 1. 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 And then 1. Di ba bumalik siya rito sa original? Kaya yung 2 na nandito is basically 1, 1 yan. 1 plus 1 yan. Hindi talaga yan 2. Kasi wala namang 2 sa binary. Pero ganun na lang yung gagawin nating setup. Every time na magbaborrow tayo, yung magiging katabi niya ay magiging 2. So 2 minus 1 is 1. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. So this is the answer. Then next, meron pa tayong binary multiplication. For binary multiplication, any number multiplied by to 0, pag multiply natin sa 0 yan, ang result po niyan ay magiging 0. Then 1 times 1 is 1. So try po natin ito. So 1 times 1, 1. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 1 times 1 is 1. 1 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. Then 0 times 1, ito yon, 0. So wala, hindi ka maglalagay dyan, ano? So lagyan natin ng x. 0 times 0, ito yon is 0. Then 0 times 1, ito naman yun, 0. So basically lahat yan sila magiging 0 kasi nagmumultiply ka nga kay 0. Multiply mo lang siya lahat sa taas. The next naman, ito, 1 times 1. O, x ito, x ito. So dito ka na maglalagay. So 1. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 1 times 1, 1. 1 times 0, 0. 1 times 1 is 1. Then finally, yung isa pang 1. So x ito, x ito, x ito. Dito ka na maglalagay sa kasunod. So 1 times 1 is 1. 1 times 0, 0. 1 times 1 is 1. 1 times 1 is 1. 1 times 0 is 0. 1 times 1 is 1. Then, i-add po yan natin lahat. 1 plus wala, so 1. 0 plus 0, then wala, 0. 1 plus 0 plus 1, 2 yan, diba? So 0, carry 1. I-carry na tayo ng 1 doon. So 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1. 3 yan, diba? Ang 3 ay 1, 1. So ito ay magiging 1, carry 1. 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0. So, 2 yan lahat. So, ang 2 ay 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1. So, ilan lahat yan? 4. Kung ang 2 sa decimal, ang 2 ng decimal ay 1, 0 ng binary. Ang 3 naman ay 1, 1 ng binary. Ang 4 naman ay 1, 0, 0 ng binary. So, dahil 1, 0, 0 yan, yung unang 0, yun yung iiwan mo. And then, yung 0 tsaka 1 na kasunod, i-carry mo siya. So, 0, 1. Okay? Next is 0 plus 0 plus 0 plus 1. 1. 1 plus 1 plus 0. 2, diba? Which is 0, carry 1. 1 plus 1 is 2. Which is 0, carry 1 sa next na bit, ano? So, next 1 plus wala is 1. The next, bilangin natin kung ilan lahat yung, rito, yung after ng radix point. So, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Tsaka mo ngayon ilalagay yung radix point mo. So, yan po yung answer.
base 2. 100, 1001.001. The next for division. For division rules naman, 0/0 will be meaningless. 1/0 is meaningless. So basically, any number divided by 0 is meaningless. So 0/1 is 0. And 1/1. So malito. 1/1 is 1. So try po natin ito example na ito. Yung 0 dito sa part na ito will be will be meaningless na ito, no? Will be insignificant. So pwede nating tanggalin 'yan. The same way na yung 0 dito, pwede rin natin siyang tanggalin. So bakit pwede natin siyang tanggalin? Parang sa decimal lang 'yan, Let's say for example, nagsulat ka ng ng number na halimbawa 10. Pwede mo isulat ang 10 as ganyan, pwede mo rin isulat ang 10 as 0010. 10 pa rin 'yan sa decimal. Halimbawa, yung number na 26, pwede mo siyang isulat as 026. So, yung 0 dito is insignificant, pwede siyang alisin. Kaya dito, pwede na rin natin siyang alisin dyan. So, mangyayari na lang dito, 11,111,00 divided by 10. So, 10, ito yung pang-divide natin. So, kasya siya dito sa 11, diba? Kasi ang 11 ay 3, ang 10 ay 2. So therefore, 11 over 10 is 1. 1 times 10 is 10. And then, 11 minus 10. Ang sagot natin dyan ay 1. Then, bring down yung 1 sa kasunod, no? Then 11 over 10 is still 1. 1 times 10 is 10. Pag pinag-minus mo, magiging 1. And then bring down yung isa pang 1. 11 over 10 is 1. 1 times 10 is 10. Pag pinag-minus mo is 1. And then bring down yung isa pang 1. Ito yun, no? Bring down natin siya. Then 11 over 10 is 1. 1 times 10 is 10. Then bring down, pag minus mo, magiging 1. And then bring down na natin yung 0. 10 over 10 is 1. 1 times 10 is 10. Pag pinag-minus natin, magiging 0, 0. Then bring down yung last na 0. 0 over 10 is 0. 0 times 10 is 0, 0. So, the answer is 0, no? Pag pinag-minus. And then, this will be our final answer. Limang 1, 1, 2, 3, 4, 5. O, tama. And then, 0, base 2. Then, next po tayo. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1 divided by 1101. Yung 1101 natin may 4 na digit. Kapag kinuha natin yung 4 na digit dito sa loob, yung 1000, divide natin sa 1101, hindi kasya, 'di ba? Hindi siya kasya kasi nga mas malaki si 1101 kaysa kay 1000 na nasa loob. Ngayon, isasama mo pa yung kasunod na digit. So, kukunin mo yung ikalima. So, 10000 divided by 1101. So, the answer is 1. 1 times 1101. So, 1101. Then, subtract. Pag sinubtract natin yan, so 0 minus 1 cannot be. So magbaborrow tayo rito. Magiging, ibahin ko na lang yung kulay, no?
Pag nag-borrow tayo rito, magiging 0. Ito naman, 1, 1, 1, and then ito magiging 2. So, 2 minus 1 is 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. And 0 minus 0 is 0. Then, bring down natin yung 0. 110 over 1101 cannot be. So, cannot be, I mean 0. 0 times 1101 is 0. So, any number multiplied to 0 is 0. So, 0, 1, 1, 0. Baba natin yung last na 1. So, 1101 divided by 1101 is 1. 1 times 1101 is 1101 pa rin. Then, ito ay magiging 0, 0, 0. So, therefore, our answer is 101. Okay, baka nagtaka kayo kanina, no? Bakit naging ano to? 0, 1, 1, 1, 2. Anyway, pwede mong gamitin yung long method na ginagawa natin kanina. So, pag nag-borrow ka rito, magiging 0, ito magiging 2. Pag nag-borrow ka rito, magiging 1, ito magiging 2. Pag nag-borrow ka, magiging 1, magiging 2. Pag nag-borrow ka rito, magiging 1, ito magiging 2. So, ganun pa rin. 0, 1, 1, 1, 2. So, ang pattern kasi, pag borrow ko na sa pinakamalayo, magiging 0 yung pinagbaruan mo, and then 1, 1, 1, and then yung pinakadulo nun, yun yung magiging 2. Okay, so and then next topic po tayo. Ang next po natin na topic, ang tawag po rito is complements of numbers. So meron tayong tinatawag na diminished radix, or pwede natin siyang tawagin na r minus 1's complement, and meron tayong tinatawag na radix or r's complement. So ganito. Ang diminished radix, sila po yan, ano? Si 1's complement, 9's complement, 7's complement, tsaka 15's complement. Ano ba yung radix kapag ka binary? So, ang radix or yung base pag binary ay 2. Kapag decimal, ang radix mo ay 10. Kapag octal, ang radix mo ay 8. Kapag hexadecimal, ang radix mo ay 16. So, ang diminished radix ng binary, dahil ang r niya ay 2, so 2 minus 1, so ang sagot dyan ay 1, diba? So, ang tawag dyan ay magiging 1's complement. Kapag 10 naman, so magiging 10 minus 1 is 9, diba? So, magiging 9's complement po yung tawag sa kanya. Then, kapag octal naman, so 8 minus 1, dito sa taas, 8 minus 1 is 7. So, magiging 7's complement yung tawag sa kanya. And kapag ka hexadecimal naman, ang radix natin ay 16. So, 16 minus 1, magiging 15. So, 15's complement po yung term na ginagamit sa kanya. So, yan po ang ating diminished radix. Sa binary, 1's, decimal, 9's. Sa octal, 7's complement. Sa hexa naman, 15's complement. So, next, ano naman po yung radix or r's complement? So, ang r's complement ng binary, since ang r nito ay 2, so magiging 2's complement. Kasi r mo ay 2. Kapag decimal naman, ang kanyang radix complement, so ang r niya ay 10, so magiging 10's complement. And kapag ka-octal, magiging 8's complement, and then yung hexa magiging 16's complement. Okay, paano po makukuha yung tinatawag na diminished radix ng isang number? Para makuha mo yung diminished radix ng isang number, etong r na ito, yan yung kanyang base. Etong n na to is yung digit, no, or yung bit, and then yung n naman is yung number itself. So halimbawa, i-try natin sa decimal, ano. So ang decimal ay may r na 10 or may base na 10. Let's say for example, ang n natin sa kanya ay 5, no, 5 bits or 5 digits yung gagamitin natin. So following the formula, so ito ay magiging 10 raised to 5 minus 1 minus n. Yung n na malaki dyan is yung number. So, 10 raised to 5
Ang sagot po dyan ay 1 na may 5 0. Minus 1. Minus the number. So, ano yung 10,000 minus 1? Ang 10,000 minus 1 is 9999 minus n. So, to solve the diminished radix of a binary, ang gagawin mo lang, isa-subtract mo siya sa 9999. No? Yung number na yun, isa-subtract mo dito sa mga 9. So, ngayon, kung halimbawang yung decimal mo ay may 5 digit, so 5 9 rin yung pag-subtract mo sa kanya, no? Isa-subtract mo siya sa 5 9 din. So, same logic is true, no? Kapag ang pinag-uusapan natin ay ones complement o yung diminished radix ng binary. So, isa-subtract naman natin yung ating binary sa 1, 1, 1, 1, 1, 1. Depende kung ilang digit yung meron. Kapag decimal nga, 999999, no? Depende kung ilang digit yung meron. Kapag octal naman, ima-minus mo naman siya sa 77777. And kapag ka-hex naman, hexadecimal, ima-minus mo siya kay 15, 15, 15, 15. Pero ang 15 sa hexadecimal ay F, 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 F. So, ima-minus mo siya sa mga F, yung bawat digit. Yun lang po yung diminished radix, no? Ma-minus mo lang siya kay puro 1, puro 9, puro 7, and kay puro 15. Depende kung anong number system yung hinahanapan mo ng diminished radix. And then finally naman, meron po tayong tinatawag na radix complement. Ang radix complement naman, ang ginagawa po natin dito, pag nakuha natin yung diminished radix, kasi ito ay yung diminished radix, di ba? Yan yung formula ng diminished radix. Pag nakuha natin yung diminished radix, ang gagawin natin, magpa-plus 1 lang tayo. So, diminished radix plus 1 is yung radix complement. So, yun lang pa yung formula. So, mag-try po tayo ng example para maintindihan nyo kung paano siya gumagana. So, halimbawa, kukunin natin yung diminished radix complement and yung radix complement of the following numbers from A to D. So, unahin natin yung sa letter A. Kunin natin yung kanyang diminished radix. Ano ba yung diminished radix ng binary? Diba, ang tawag natin dyan is ones complement. So, itong number na ito, ima-minus natin siya kay 1, 1, 1, 1, 1. So, magiging ilang digit to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ma-minus natin siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 1. Si 1, 0, 1, 1, 0, 0. So, 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 1. 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. And 1 minus 1 is 0. So, ito po yung ones complement or diminished radix complement ng number na ito, ng binary number na ito. Ito yung kanyang ones complement. So, next naman, paano po makukuha yung kanyang twos complement? Ang twos complement na yun, ang tawag natin dyan ay radix complement. So, ang gagawin lang natin, yung diminished radix na 0, 1, 0, 0, 1, 1, magpa-plus lang po tayo ng 1. So, 1 plus 1 is, di ba sa binary, ang 1 plus 1 is 1, 0, or 2 yan, di ba? So, 0, carry 1. 1 plus 1 is 2. So, 0, carry 1. So, 1 plus 0 is 1. Then, 0 plus wala is 0. And then, copy na lang yung mga kasunod. So, ito yung kanyang sagot. Ito yung kanyang diminished radix. Ito naman yung kanyang radix complement. Or ito yung kanyang ones complement. Ito yung twos complement. So, ganun lang, ano? Kapag kukunin mo yung diminished radix ng binary, isa-subtract mo lang siya sa puro 1. And to solve for the radix complement, yung diminished radix mo, magpa-plus 1 ka lang. So, meron po ditong pattern, ano, para mabilis nating makuha yung diminished radix ng binary. So, ito po yung pattern dyan. Para sa kanyang ones complement. Itong 1 na to, palitan mo lang siya ng 0. Yung 0, palitan mo ng 1. Yung 1, palitan mo ng 0. Kasunod na 1, palitan mo ng 0.
And yung 0, palitan mo ng 1. Yung next na 0, palitan mo din siya ng 1. O, diba? Same lang siya kanina dun sa answer natin. So, yan po yung shortcut to solve for the diminished radix of binary. Baliktarin mo na lang. Kahit hindi mo na siya i-minus sa 1, 1, 1, 1, 1. Okay, so same lang naman ng result. Then, next po tayo. Kunin naman natin yung diminished radix or 7's complement. Ang tawag natin dyan ay 7's complement ng octal na ito na nasa letter B. So, ilang digit to? 1, 2, 3, 4, 5. Dahil 5 digit siya, ima-minus natin siya sa 5, 7. So, 3, 4, 5, 1, 2. Minus. So, 7 minus 2 is 5. 7 minus 1 is 6. 7 minus 5 is 2. 7 minus 4 is 3. 7 minus 3 is 4. Base 8. So, ito po yung magiging diminished radix or 7's complement ng ating letter B. The next po, kukunin natin yung tinatawag na radix complement or 8's complement. So, yung nakuha nating sagot kanina na 4, 3, 2, 6, 5. Magpa-plus lang po tayo ng 1. So, 5 plus 1 is 6. Then, copy na lang itong mga kasunod na number kasi wala na rin naman tayong ipa-plus sa kanila. Then, base 8. So, this is the answer, ano? Para sa diminished radix and radix complement of letter B. Ayan, napakadali lang. Then next naman, kukunin natin yung diminished radix or 9's complement ng decimal na ito. So, ilang digit ito? 3, 6. So, 6, ano? So, ma-minus natin siya kay 6 na 9. Anong number yon, no? 5, 4, 6. Base 10 na tayo dito, 7, 0, 0. So, 9 minus 0 is 9. 9 minus 0 is 9. 9 minus 7 is 2. 9 minus 6 is 3. 9 minus 4 is 5. 9 minus 5 is 4. So, this is the answer. Base 10. Para sa diminished radix nung letter C. Then, to solve for the radix complement of letter C, yung diminished radix niya na 453, 299, base 10, magpa-plus lang tayo ng 1. So, 9 plus 1 is 10. So, 0 carry 1. 9 plus 1 is 10. 0 carry 1. So, 3, 3, 5, 4. So, meron tayong 453, 300, base 10. So, ito yung magiging radix complement naman ng ating letter C. Okay, so napakadali lang kunin yung diminished radix and radix complement ng mga numbers. Then finally is yung letter D. For letter D naman, para makuha natin yung kanyang diminished radix or tatawagin natin siya na 15's complement, ima-minus lamang natin ito sa 1, 2, 3, 4, 5, no? Sa 5 F. So F, 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 and then F. Yan ay 3A, 5B, 2. Kasi hexa na tayo. Take note lang na sa hexa, ang A sa hexa is 10 yan sa decimal. Then yung 11 sa decimal, B sa hexa. Ang 12 sa decimal, C sa hexa. And then yung 13 sa decimal, D sa hexa. Then 14 sa decimal, E sa hexa. 15 sa decimal is F siya sa hexa. So therefore, F minus 2 or 15 minus 2 is 13, di ba? So ang sagot dito ay D. 15 minus B or 15 minus 11, ang sagot dyan ay 4. 15 minus 5 is
10. So, ang sagot dito ay A. 15 minus A or 15 minus 10 is 5. 15 minus 3 or 15 minus 3 is 12. So, ang sagot dito ay C. So, ito po yung magiging diminished radix complement ng letter D. And then, to solve for the 16th complement or the radix complement ng letter D, ang gagawin lamang po natin dyan ay C5, A, 4D, ipa-plus natin siya kay 1. So, D plus 1 is, E na yan. Kasi ang D ay 13, plus 1 magiging 14. So, ang 14 ay E. So, bring down 4, A, 5, and then C. Kasi wala na rin naman tayong ipa-plus sa kanila. So, ito naman yung magiging radix complement ng letter D. Ayan, napakadali lang. So, I think next po tayo. So, next po tayo, subtraction using the R-1's complement or diminished radix complement. And then, subtraction with radix complements. So, ipapakita ko na lang po kung paano siya gawin. So, try po natin itong letter A. Unahin natin yung naka-base 10. So, ganito po yung ginagawa, ano? So, di ba, kapag halimbawa nagsasubtract tayo, let's say, for example, 25 minus 12. Yung 25 minus 12, pwede po natin yung i-write as 25 plus negative 12. Same lang nung answer yun, di ba? Ngayon, kung sino yung merong negative dyan, siya yung kukunan mo ng complement. Kasi ang complement kasi ay parang kabaliktaran. Parang ganun yung ibig niyang sabihin. So therefore, pagdating sa subtraction, ang kukuhan mo ng complement is yung pinagsasubtract mo. No? In this case is 3 to 50 base 10 and 3 to 50 base 8. So, yun po yung ginagawa natin. Kapag nagsasubtract tayo, ang gagawin natin dyan, para lang tayong nag-add. Nag-add tayo ng complement nung number na yun. So, sa case na ito, ang 72, 532 base 10, ang gagawin natin sa kanya, i-rewrite natin siya as plus negative 3250 base 10. So, ito po yung magiging working equation natin. Yung naka-add na. So, para ma-solve po natin yan, ang gagawin natin, kukunin natin yung diminished radix and radix complement. So, kunin mo natin yung 9's complement na itong number na 3 to 50 kasi siya yung merong negative. So, ima-minus po natin yan sa 99999. So, bakit po 5 9? Kasi ang pinagma-minus po natin kay, ang mina-minus natin si 3 to 50 dito kay 72532 which is 5 digit. Kaya itong si 3250, gagawin din po natin siyang 5 digit. Paano po magiging 5 digit yan? Ang gagawin mo lang dyan, mag-add ka lang ng 0 sa unahan niya. So ito yung magiging 0, 3, 2, 5, 0. Para maging 5 digit minus 5 digit yung mangyayari dito. So, ano yung result? 9 minus 0 is 9. 9 minus 5 is 4. 9 minus 2 is 7. 9 minus 3 is 6. 9 minus 0 is 9. So, ito yung kanyang 9's complement. Then, yung magiging 10's complement naman yan. 9, 6, 7, 4, 9. Magpa-plus 1 ka lang. So, syempre, ang sagot dyan is 9, 6, 7, 5, 0. Ito yung kanyang magiging 10's complement. No? So, ito yung 9's complement. Ito naman yung kanyang 10's complement. So, yung una nating method, gagamitin natin yung 9's complement. So, paano gagawin yun? So, yung working equation natin, yan yung gagamitin natin, ano? So, 72, 532, plus negative 3250. Yung negative 3250, yun yung 9's complement or 10's complement. Pero in this case, 9's complement muna yung gagamitin natin. So, that is 96, 7, 4, 9.
So, 9 plus 10 is 11. So, 11 carry 1. 3 plus 1 plus 4 is 8. 5 plus 7 is 12. Carry 1. So, 6 plus 2 plus 1 is 9. And 7 plus 9 is 16. So, the answer is 16, 9, 2, 8, 1. So, hindi pa po tapos yung sagot na yan. Yung tawag rito sa dulo na ito ay end around carry. Yung end around carry na yan, tatanggalin mo siya, tapos ililipat mo siya dito sa ibaba, ipa-plus mo siya doon. Tatanggalin mo siya and then lilipat mo siya sa ibaba and then ipa-plus mo siya, no? So magiging 1 plus 1 is 2 and then bring down 8, 2, 9 and then 6. Wala na yung 1 na yan kasi nga umikot na siya. Kaya nga end around carry, end nasa dulo siya, around umikot yung carry, no? Pinlas natin siya. So the answer is 69282 base 10. Yan po yung gagawin yung step kapag ang ginagamit nyo ay diminished radix complement. Okay, so next naman po tayo. Next po natin is method number 2. For method number 2, ang gagamitin po natin dyan is yung tens complement. So same pa rin yung magiging working equation natin, ano? Addition pa rin siya kasi nga yung negative, ginamit natin siya, ginawa siyang complement. So magiging 72, 532 plus. Pero this case, dahil tens complement na yung ginagamit natin, so 96750 na po yung gagamitin natin. So 2 plus 0 is 2, 5 plus 3 is 8, 5 plus 7 is 12, 6 plus 2 plus 1 is 9, 9 plus 7 is 16. Ang rule naman po kapag radix complement ang ginagamit mo, yung pinakadulo niyan, ang gagawin natin sa pinakadulo niyan ay i-discard. So yung 1 na to, discarded, no? Ano ibig sabihin ng discard? Discard means tatanggalin, babaklasin, tatapyasin, itatapon. So the final answer is yung matitira. Kaya ang magiging pinaka-final sagot natin dyan is 69282 base 10. I-discard mo yung pinaka-dulo na carry. Ayan, magkaibang method, pero magre-result pa rin sa parehas na sagot. Basta kapag diminished radix yung ginawa mo, yung end around carry mo, tatanggalin mo siya, tapos i-add mo sa answer. Kapag radix complement naman ang ginamit mo, yung pinakadulong carry nun, o yung sumobra doon is i-discard mo siya. Tapos yung matitirang numbers, yun yung pinaka-final answer mo. Ayan, so napakadali lang, ano? So I think next po tayo.